scaffold ay mataas na scaffolding. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rexlab Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dalan namin dito. Rexlab, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo, unti-unti pero totoo. Rexlab Construction, tara na't sumalo. Yung dalawang may-ari po, mga boss. Good morning. Start tayo ng scaffolding. Pumunta po tayo ng sa previous project sa Olongapo. Yung shoutout kay Kuya Ray tsaka kay Ate Joy. Meron po kaming ayusin doon na ilaw. Kailangan natin ng malaking scaffold, ay mataas na scaffolding. Sabi high ceiling. Ayan mga boss, okay na. So ang gagawin po natin doon, meron po mga ilang ilaw na na busted. So yung sa may high ceiling meron din pong doon. Meron ding ayusin doon. Kaya kailangan natin magdala ng scaffolding. Yan lang po yung disadvantage ng high ceiling. Hindi po siya basta-basta maaabot. Lalo na kung lang, hagdanan lang. Kaya yan. Dalawang patong na scaffold ang kailangan doon para maabot po yung taas niya. So pasyal tayo ng Olongapo ngayong araw. Sama ko pala si Denden tsaka si Utol. Ayan. Olongapo muna tayo. Ito yung dito sa farm. Ayan, green na. Green na po siya. Mabilis sa lumaki yung damo dahil po sa laging umuulan. Tapos dito sa likod, yan, nung isang araw na malakas yung ulan, nagkatubig po to. Halos sa na rin, natutuyo na rin pagka hindi umulan. Mabilis lang din bumaba. Yan. So yung sa Kawiron, medyo lumaki na yung mga damo doon. Ayan, di na na-continue dahil nga po di makagawa doon, may tubig doon. Tsaka wala pong bakanting tropa na pwedeng gumawa. Rin, busy rin. So tara, Olonga po tayo. Siguro estimated tayo mga kulang 2 oras ang biyahe namin papuntang Olonga po. David Almirol Jr., Department of Information and Communications. Nandito na tayo. Welcome to Olongapo City. Ngayon ako Commonwealth ako dumadaan. Parang Wantasawa at labo-labo ng mga motorsiklo na. Hindi naman nasusunod Hindi ang na sa mga motorcycle lane. wala na. Nandito na tayo sa ulo ng Apo. In 500 meters, turn right onto West 16th Street. Okay, touchdown. Ito yung lugar na miss natin. Head toward West 15th Street. Ay, ito na! Sige, ito na! Dito na po tayo. Basta din. Busted. Ano na tayo yan? Welcome to Subic. Mga basta pumunta lang kami saglit dito sa Subic Public Market.
Titingin tayo ng seafoods. Yan, total nandito na rin tayo sa Subic. Tapos bumili na rin kami ng ilaw na ipapalit. Ayan, nandito na tayo sa Subic Public Market. Umuulan. Ayan, may ulan si Inday. Yung Inday. Turn right, then turn right. Sana mayroon isda. Ayan tayong isda. Isda oh. Ay, ito na. Ito pang iyaw. Magkano dito, boss? 170 sa 70 kilo? oh, 170. Totoo yun. Ganyan. Kaya ka na mag-gano ha. Ikaw. Tatlo. Oh, may tatlo. Ganyan si Ate Beth. Sa'yo. Yellow pin. Ito. Malaki. Ayan, okay na yun. Sige, dalawa. Gusto. Yan, nakabili tayo ng ano, pangiyaw, bariliete. Lagyan mo sa lalim, tapos lagyan mo si yelo. O, doon ba? Doon takip. Lagyan mo sa lalim yung isda. Puno na. Yan. So. Ah, hindi naman. Lagyan naman pani. Okay. Pasyal tayo ulit dito sa Subic. Ay mga boss, hindi po nakasubaybay dito sa project na to. Ito po yung Olongapo project. Reggie. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rexlab Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dala namin dito. Regs Vlog, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo, unti-unti pero totoo. Regs Vlog Construction, tara na't sumalo.
shot mula sa taas, progress na mabilis. Mga boss, halos ano po, natapos po itong proyekto na to. Nung pong turnover niya is December kung di ako nagkakamali, December nung umuwi sila Kuya Ray. Shoutout tsaka kay Ate Joy. And tapos sinistart namin to mga boss. And itong bahay na to, yung pala mga bago dito sa ating channel, ang istorya nito, old house po ito na giniba din namin or dinemolis. And then yan, ano din siya, tawag dito, kahoy din yung ibabaw niya, tapos yung ibaba concrete. Which is yun yung design noon ng mga lumang bahay tulad ng mga previous project din natin, tulad sa parang katulad sa ano sa Pangasinan, sa may Alcala, yan, parang ganoon din yung bahay. Tapos dito sa may Victoria, ganoon din po yung bahay nila na half concrete, half wood sa taas. Ganito rin po yung bahay na to noon. So ngayon, ayun na. Ayan, meron lang po tayong ayusing ano dito. Yung mga ilaw lang naman na busted, yung ayusin natin. So ang palagay ko, kaya po na busted yung mga ilaw, isa rin sa dahilan yung power shortage, low voltage, yung kadalasan na nasisira sa mga ilaw, lalo na pagka pinlight. Yan po yung problema sa mga ganyan. Pagka low voltage kasi, yun yung cost ng kanilang pagka-busted. Ayan. Konti lang naman yung pinapalitan namin. Ang ano lang dito, mahirap lang yung high ceiling. Dahil nga po mataas. Kailangan natin magdala ng scaffolding. Ayan o. Halos itong buong area na to nun, ano po ito, malalim. That time na ginawa namin to, halos ano rin, lampas tao din yung tinambak namin dyan. Elevated po kasi ng halos 1 meter yung bahay sa kalsada. Ito yung pinabahay na dati ba, ano po ito, bumabaha dito, napakababa nya. So ngayon, ayun na siya. December na turnover. Tapos sa April namin in-start to. Tumagal po siya dahil din sa weather condition that time. Ayan, nung po kasing ginawa namin to, inabutan kami na rainy season. Dun po yung naging cost din ng delay. Ayan, conforme din po sa weather condition yung ang itatagal ng isang proyekto. Yung bungalow lang po ito, 1, 2, 3 bedroom siya. Maganda sana to mga boss kung nakalitaw yung design niya. Ang ano lang niya dito, nakahatago po siya, pero maganda po ito. So yun, shoutout kay Kuya Ray. Ito yung kanyang porch. Tapos meron ding maliit na ano doon, bahay doon sa likod. Bali dalawang bed, dalawang kwarto din yun po sa likod. Parang apartment yung, parang apartment type yung dalawa sa likod. Tapos meron siyang CR, meron din kitchen, may laundry. Mamaya puntahan natin yan. So, po yun dito sa likod. Ayan o. Pilan? Okay na. Ito na yung ceiling niya. Ito po yung may pinalitan tayo ilaw dyan. Tsaka dito sa may dining and kitchen. Halos lahat po ng ilaw dito is kung mapapansin nyo, warm white. Warm white po yan. Ito, ilaw po yan. Ito yung kanyang island. And then yung kitchen. Yung kitchen. Nasa ano pa pala sila Kuya Ray dito, tsaka sila Ate Joy nasa US, sa California.
console. Ito yung pinaka-master. Master bedroom. Okay na. So, yung gusto ng closet. Ayan, kami na rin pong gumawa nitong closet na to. Tapos ito yung kanyang toilet and bath. Ayan. Ito yung kanyang lavatory. Ang ilaw. Warm white. Sino yung mirror? Ganda. Oh, diba? Oh. Off. Okay. On. Palitan natin ng kulay. Warm white. Full white. Ito pala yung full white. Ayan, full white. Warm white. Then, white. So, off. Alright. Tapos dito yung switch po niyan. Pag pinatay mo nito yan, mamatay na yan. Ayan, wala na. Pag binuksan, ayan. And then, swipe lang yung kamay. Bubukas na yun. So, ito yung kanyang shower area. Tapos na siyang shower curtain. Okay, yan, shoutout kay Kuya Ray. Okay na po. So, ito yung isang bedroom. 3 bedroom po ito. Ito yung isa. Meron na rin aircon yan. Tapos, yung kanyang closet. Tapos ito yung CR. CR, yan. Shower area. Water closet, vanity, and then mirror. Ang mirror dito, ano na lang, ordinary. Ordinary mirror. Meron ding heater yun. Tapos ito yung isang kwarto din. So may tao po dyan, hindi na tayo papasok dyan. Nandiyan si Kuya Edgy, nagpapahinga. Ganda nito, pagka talaga ay ceiling, napakaganda po siya. Ang yun lang, disadvantage lang, yung maintenance po niya. For example, yung ilaw, yun, tulad ng ginawa natin ngayon, napundi, nabusted. So kailangan mo ng mataas na tungtungan para maabot. Tsaka sa paglilinis, yun din po yung pangit pagka high ceiling. Maano po siya sa maintenance. Medyo mahirap pagka mataas yung kisame. Tapos ito sa likuran, ito yung likod. Ayan yung likod. Dati po, ano po ito? Tulad ng sabi ko kanina, hold house. Yung mga bahay po nila Ate Joy na yun natin binago. Ayun na siya ngayon. Halos mag-isang taon na rin. Nandito pala si Kuya Ferdinand. Pintuan. Ba? Ano, boss manager? Kamusta? Ay, ano? Kamusta? Siguro Walang- makapasyal na pa yan. Oo! Wala ka rin. Basta... Mga boss, back out na tayo. So, yan yung ating mga dinala. Ito lang yung medyo malaki, ang ating scaffold. So, hindi tayo makakadaan sa, sa expressway. Mag-service road lang po tayo. Ayan, okay na. Ito yung sasakyan nila Kuya Ray, Fortuner. So, yan. Dito tayo. Time check 3:26 na.
Ano pong ginagawa namin itong bahay na to, nahirapan po kami dito sa stockpile. Yung time na yun dito, aras dito po sa may harapan yung aming stockpile nun. Kaya po medyo nagtagal din siya dahil mahirap po yung stockpile. Ito yung area, ayun yung lugar. Limited lang po yung aming area. Halos yung lote kasi sakop ng bahay. Ay, Edgy to. Okay, thank you po. Uwi na kami. Thank you. Okay, let's go. Mission accomplished. Okay. Shoutout kay Kuya Ray. Oo talaga. Ay mga boss, nandito na tayo. Sakto 6 o'clock. Umalis tayo sa kanina. Alas 3:30 tayo nung pag-alis namin dun. Traffic, grabe po yung traffic. Halos yung biyahe natin 2 oras at kalahati.